Good morning. Ngayon naman pakikita ko sa inyo ang mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng pagluluto ng puto. Ayan. Ngayon, lalagay ko ito sa yung head strap sa ulo ko para mas maituro ko sa inyo or mamaya na muna kasi minsan hindi na po focus. Ayan. Ito 4 cups ng flour. Nilagyan ko ng 1 3/4 cups ng white sugar. Kailangan may kopya kayo kagaya nito. Kasi isa lang ang magkulang. Siyempre, hindi lalabas ng mahusay ang inyong puto. Ngayon, meron akong 2 cups ng fresh milk. Kung may Carabao's milk kayo, mas mainam. Warm nyo yan sa microwave o pakuluan ng sandali at lagyan ng baking powder. Ayan, mga 4 tablespoon. Ngayon, meron siyang measurement na pang bawas sa ito. Meron siyang kaharang. Ayan, kagaya niyan. Scoop kayo. Meron siyang para matagsak ang measurement ng mga 4 na baking powder. 2 itlog ang gagamitin nyo dito. Ngayon, yung nagpakulo na ako doon ng sakalan ng pandan. Kailangan mga 1.5 cup ng pandan pakukuluan nyo. Tapos slow cooking para yung katas nyo. Kasi frozen yung ginamit kong frozen yung ginamit kong leaves. Pero kung fresh, mas healthy. Ngayon, gumagamit din ng banana leaves, kaya lang frozen to. Kaya ang sustansya nito almost konti na lang, unlike ng fresh banana leaves ang gagamitin nyo. Pansapin, kaya lang pupunasan pa rin yan ng pwedeng punasan ng coconut oil, langis ng nyug, or butter, melted butter. Meron ding nilalagay na buko pandan essence, yung kulay green. Maliit lang to. Ito ang sikretong nagpapasarap sa puto. Ang panggamit ng pang-scoop niyan, ito. Kung gusto nyo accurate o konting patak. Ihalo iyan pagka napakuluan nyo na yung milk or microwave nyo. 2 cups ng fresh milk sa 4 tablespoon ng baking powder para medyo alsado kasi before mga 3 lang ang ginagamit ko. Ngayon, gumagamit din ako ng cheese. Pwede to or eaten kasi yung iba maalat, pang ibabaw. Ito naman itlog. Ngayon, yung butter sa huli ko ipinapahid pagka pwede yung ilagay sa mga aluminum or mga cup, yung maliliit na cups. Yung ganun. O kaya sa saging, may steamer kayo, lapad nyo lang yung saging ng banana leaves, lagyan nyo ng coconut oil para hindi dumikit, pati yung ibabaw na pangtakip. Pupunasan nyo rin yung nasa ilalim na takip ng banana leaves para hindi dumikit yung ngayon, nagpakulo na ako sa kalan ng tubig. Sa mga dati kong videos, nandun ng step by step procedure ng pagluluto ng puto. Kailangan pinupunasan yung takip para hindi mabasa kung gagamit kayo ng mga cups. Ito naman ang pandan leaves. Pinakuluan ko muna ng tubig bago ko slow cooking para yung katas niya lasang-lasa talaga. Saka ang sikreto nga, pinakita kong buko pandan essence na nabibili maliit na maliit sa mga grocery. Yung mga yun. Ngayon, ito yung cups na bibili yan sa Divisoria. Ngayon, balik tayo sa sinasabi kong nagpapasarap sa puto. Ito, maliit lang to. Lalagay ko kasi sa plastic para hindi
nakalagay buko pandan, kulay green. Yan. Pag hindi green, hindi effective. Ang sarap. Okay? Thank you for watching. Be sure to subscribe to watch yung step by step na paggawa ng puto kasi nahandun ng detalye. Okay? Thank you for watching. Bye.